Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras 7 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na!
Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Pebrero. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Malacanang inupakan si Vice President Sara Duterte dahil sa pagkwestiyon sa hinaharap ng bansa. Anti-political dynasty bill target bypassahan ng Senado sa susunod na buwan ng Marso. Isa pang kontrata ng solar firm ni Congressman Leviste kakansilahin na. 24 sa 57 pulis na kinasuhan sa Basilan dahil sa hazing, namumurong ideklarang awol. PNP nilinaw na hindi kinasuhan ng motorista sa LRT1 incident. Department of Energy nagbabala sa manipis na reserba ng kuryente sa Visayas sa panahon ng tag-init. Ika-6 na oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Senior citizen sa Calbayog, Samar, pinagbabaril, patay. Isang hotel naman sa Batangas, pinasok, mga guests, ninakawan, milyong pisong halaga ng alahas at pera ang natangay. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang araw Pilipinas. Isa pang kontrata ng solar firm ni Congressman Leandro Leviste. Pinag-aaralan ng Department of Energy ang posibleng pagkansela ng isa pang kontrata ng Solar Philippines. Kumpanyang itinayo ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sumasailalim na sa masusing ebalwasyon ng kontrata bukod pa sa halos 12,000 megawatts na kontrata ng kumpanya na naunang i-terminate ng ahensya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin anya nagbabayad ng solar firm ng 24 billion pesos multa sa kabila ng mga ipinalabas na termination at demand letter ng DOE o Department of Energy. Sa ika-6 na magkakasunod na linggo ay nakaamba na naman ng taas presyo sa mga produktong petrolyo, partikular sa araw ng Martes. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Oil Industry o Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng humigit kumulang 75 sentimos o halos piso ang bawat litro ng gasolina. Humigit kumulang naman sa 10 sentimos sa kada litro ng diesel, habang humigit kumulang 25 sentimos sa bawat litro ng kerosene ang price increase. Kabilang sa mga tinutukoy na dahilan ni Romero ang geopolitical tension sa pagitan ng o sa Iran at pangamba na mapurnada ang supply dahil sa report na posibleng harangin ng Amerika ang mga barko at tanker na may Iranian crude. Hindi pa kasama sa pagtaya ang operating cost ng mga kumpanya na langis at iba pang mga premium. Nabuking naman ng DOTR sa IC na ginagamit lang na shuttle service ng isang ambulansya na dumaan sa EDSA Busway Santolan Station. Nang parahin ng mga operatiba at nabuksan ng ambulansya, nakitang wala itong anumang kagamitan para sa medical emergency. At ang mga upuan gaya ng ordinaryong van lamang ang kanilang natuklasan. Umamin naman ang driver ng sasakyan na ginagamit nila itong service vehicle para sa mga pasaherong magpapacheck up lamang sa ospital. Dahil sa mga natuklasang violation, binigyan ng temporary operators permit ang driver
ng nasabing ambulansya. Maraming ganyan dito sa Metro Manila. Hindi naman sa nilalahat ko pero meron mga ambulansya dyan. Kunwari may sakay na pasyente. Con todo wangwang, con todo serena para makasingit. Siyempre pagka ikaw ang motorista, pagka nakakita ka ng ambulansya, ang antimanong pumapasok sa isipan mo ay emergency. And therefore, pagbibigyan mo. At tapos, pagka nasita na, tulad nung dumaan dyan sa EDSA bus station, doon mo lang matutuklasan na wala palang laman na pasahero. Meron ang proposal dyan wag na lang lagyan ng tint yung mga ambulansya. Para makita yung... Para nakikita kung may pasyente ba o wala. Oo nga. Pwede rin yun. Iba kasi grabe yung tint ha? Ginagamit lang para makalusot sa mabigat na iba, mas matindi yan. The worst case scenario is pwede magamit sa krimen. Ay, isa pa yan. Hindi ba't... dati may drugs na nilusot, di ba? Nangyari yan sa gamit sa ang ambulansya. Nangyari yan na Lakay Ray, kung hindi ako nagkakamali. Isa sa isang bayan dyan sa lalawigan ng Quezon. Kasi may intelligence report na may ibabagsak na malaking volume ng droga, shabu. Ayun, natsyempuan. Alam mo kung saan nakalagay sa ambulansya. Ambulansya. Well, I think tama naman na wag nalalagyan ng tinta na. Alright. Samantala, labas tayo ng ating impilan. Malacanang inupakan si Vice President Sara Duterte dahil sa pagkwestiyon sa hinarap ng bansa. Ibalita mo yan, Marriage number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, tahasang tinawag na buitre ni Palacio Castro, si Vice President Sara Duterte, kasunod ng pag-question nito kung meron pa bang Pilipinas pagsapit ng 2028. Natanong kasi ang Vice Presidente tungkol sa plano nito sa 2028 presidential elections na kanya sinagot ng tanong rin kung meron pa bang Pilipinas sa 2028 dahil sa dami ng problema ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, nananatiling bulag si VP Sara dahil sadyang ayaw nitong makita ang mga ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Pero sabi ng payat official, hindi naman na ito bago sa Vice Presidente na kilala sa galawang Duterte. Dahil sa ni Castro, nagpapanggap si VP Sara na kunwaring nag-aalala sa kalagayan ng bansa, pero aminado namang ayaw tumulong sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Pakinggan natin si Yusha Castro. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Undersecretary Claire Castro. Ito sila presito para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Led. Samantala naman, Senado, target daw pong mapagtibay ang Anti-Political Dynasty Bill sa buwan ng Marso. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, target na maipasa sa Senado ang Anti-Political Dynasty Bill nitong buwan ng Marso. Ito ang inihayag ni Senador Risa Ontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reform sa gitna ng isinagawang konsultasyon sa Bacolod City, Negros Occidental kaninang umaga. Kung si Ontiveros ang masusunod, ang gusto niya ay hanggang sa 4th degree of consanguinity ang mga ipagbabawal ng tumakbo sa eleksyon. Bagamat ang panukalan ng iba nilang kasamaan sa Senado ay hanggang 2nd o 3rd degree para mas praktikal at may mas malaking tsansa na pumasa. Pumarap bilang panelist sa Bacolod ang ilang mga local officials na miyembro ng political dynasty na nangakong susuportahan kung papasa ang batas. Binigyang din yung Ontiveros na walang target na pamilya ang isinusulong na anti-political dynasty bill kundi nais nitong palawakin ang partisipasyon ng mas maraming pamilya sa politika at hindi lamang sa ilan.
ang anti-political dynasty bill ay pangunahin sa mga priority measures ng Malacanang na nakatala sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Narito si Senador Risa Ontiveros. As we have said, several have said, this bill is not against any family. It is about widening democratic space. It is about making sure that leadership is open to even more Negrenses, to even more Filipinos, not just a few names or few families. So, Suportado ng iba't ibang sektor sa Negros, lalo ng mga manggagawang anti-political dynasty bill. Ayon kay Priscilla Inday Goco ng Partido ng Manggagawa, lahat ng uri ng dynasty ay nasa Negros. May payat, may mataba at ang iba ay may ubis pa nga. Dahil hindi lang sa mga magkakamag-anak kundi pati ang kanilang mga in-laws. Kabilang ito sa kanilang nakikitang dahilan ng patuloy na kahirapan sa lugar dahil pinaghahati-hatian lamang na parang hasyenda ang posisyon sa politika. Narito naman si Inday Goco. Sa Negros, you name it, we have it. Kung anong klase mang dinastiya iyan. Merong Fat, merong Tin, wala pa akong masyadong na Ubis Dynasty. Pero may sinasabi na silang Ubis Dynasty kasi hindi lang sa mga posisyon sa eleksyon, kundi pati sa mga posisyon sa mga departamento. So hindi po kami kakaiba sa ibang bayan o probinsya sa Pilipinas. Pinaghahati-hatian, ipinapamana na parang hasyenda o negosyo lang ang posisyon sa politika. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Charter change o chacha sa pamamagitan ng CONCON. Ipinanawagan kay Speaker D na palakayin na. Ibalita mo yan mula sa Kamara RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, umaatala ang National Unity Party kay House Speaker Faustino III na aksyonan at pangunahan ang pagtalakay sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ang atala ng NUP ay nakapaloob sa sulat ng partido sa pangunan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP, kasunod ang pagsuporta ni Senate President Tito Soto. Ayon sa NUP, pagkakataon ito para sa dalawang kapulungan na maglungsad na mga dialogo, bumuo ng consensus at tiyakin ng anumang reforma ay transparent sa publiko. Inihalimbawa ni Puno ang pinakabagong ruling ng Korte Suprema sa impeachment kung papaano naging masalimuot ang procedural framework at marami pa ang dapat interpretasyon sa mga probisyon ng batas. Sabi ni Puno, hindi dapat mabaling sa isang kaso o personalidad ang panawagan para sa reforma kundi sa mas malawak na constitutional reality. Partikular na binanggit ni Puno ang salitang forthwith na nagsimula sa kalituhan hanggang sa naging kawalan na ng katiyakan sa kabuang impeachment framework at hindi na isulong noon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong nakalipas na 19th Congress. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, PNP nilinaw daw po na hindi kinasuhan ang motorista sa LRT1 incident. Wala raw po nakikitang dahilan para sa review ng traffic protocols. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay Ray at Romel, isinagtabi ng pambansang pulisyang usapin sa review ng kanilang umiiral na police traffic procedures kasunod ng pagkasawi ng isang estudyanteng nahulog sa PJ station ng LRT1 sa Quezon City. Ito ang 11 ng Pebrero. Ito matapos ulanin ng batikos ng PNP makaraang ipatawag ang driver ng sasakyang nawagsakan ng biktima dahil sa posibleng reckless imprudence resulting in homicide. Sa punong palitan dito sa Camp Crame, nilinaw ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na hindi naman nila kinasuhan ang nasabing motorista. Kinailangan lamang umano siyang imbitahan sa istasyon bilang bahagi ng investigasyon pero kalaunan ay tinakawalan din at hindi inireklamo ng pamilya na mag-aaral dahil hindi naman nakitaan ng negligence o kapabayaan. Sa parehong dahilan, iginit ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tonyo na walang mali sa naging pagsunod ng PNP sa implementing rules ng Article 365 ng Revised Penal Code. Taliwas yan sa pahayag ng National Police Commission na kanilang aaralin ang traffic investigating procedure ng PNP upang maiwasan ang tinawag nitong absurd results. Pakinggan natin ang dalawang Police Brigadier General.
wala pong na-inquest dito, no? Para alam po natin na walang na-inquest na person involved at na-release po yung driver. Wala pong negligence sa parte ng driver po, kaya makapansin po ninyo na hindi po tayo ng kailang kaso. Kaya wala po nakikita ang Philippine National Police na bisitahin na rebels po yung Article 16. Ang tinig ng QCPD Director at the PNP Public Information Chief. Samantala, inabsuelto rin ng Kampo Krame ang pamunuan ng LRT-1. Batayo man sa mga nakalap na ebidensya ng QCPD gaya ng CCTV footage. Diretsahang sinabi na nasabing police unit tumalon ang batang biktima. Ako sa Alpa Rosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Japan at Pilipinas magtutulungan para mas mapatatag ang aquaculture at fishery sector sa BARM. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, formal na inilunsad ng pamahalaan ng Japan, katuwang ang Food and Agriculture Organization of the United Nations, so FAO, ang proyektong Development of a Sustainable Fishery Value Chain in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nilagdaan nitong 2025. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, layunin ng naturang proyekto ang palakasin ang produksyon at maging mas matatag ang sektor ng aquaculture at fishery sa BARM, isa sa mga rehiyon na may malaking potensyal sa industriya ng pangingisda. Susuportahan ito ang mga small-scale producers sa pamamagitan ng capacity building activities. Isusulong rin ito ang mga high-value species bilang alternatibo sa mga karaniwang klase ng mga isda at laman dagat, value-adding processes at ang kaalaman at kalinangan ng mga stakeholders. At bilang parte ng monitoring, bumisita kamakailan si First Secretary at Agriculture Attaché Akasaka Hidenori sa mga project sites sa Tawi-Tawi Province at nakipagpulong sa mga kinatawan ng pamahalaan ng BARM, LGUs at mga benepisyaryo nito. Sa kanyang pagbisita naman sa Panglima, Sugala, kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal ng naturang munisipalidad, sinabi ni Akasaka na mahalaga ang kolaborasyon sa pagitan ng mga partners, LGUs at stakeholders upang masiguro na makakarating sa mga komunidad ang benepisyo ng naturang programa. Nagtungo rin siya sa Barangay Caraha sa naturang munisipalidad upang makipag-interaksyon sa mga community-based fisherfolk organizations at ang freshwater hatchery na pagmamay-ari ng Ministry of Agriculture and Agrarian Reform o MAFAR na suportado rin ang naturang proyekto. Dagdag naman ng embahada, tatakbong naturang proyekto ng 2 taon. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Karen Oyong. Samantala naman, yun daw pong kampo ng babaeng minor de edad na manoy ginahasa ni missing sabongero witness Dondon Patidongan abay umalma sa umano'y mabagal na aksyon ng Department of Justice. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzales. Val. Ray, kalahating taon nang nakalilipas pero hanggang sa ngayon ay wala pa raw inilalabas na resolusyon ng Department of Justice sa kaso ng noon ay 16 anyos na estudyante na umano'y ginahasa ni Julie Dondon Patidongan. Itong pag-aalalang inihayag ngayon ni Attorney Gleza Rose Hanulino, ang legal counsel ng estudyanteng itinago sa alias na Angel na naghain ng kaso laban kay Patidongan. Si Patidongan ang state witness ng DOJ sa kaso ng missing sabongeros na ngayon ay nasa kustodiya ng Witness Protection Program. Sa press conference sa Quezon City, sinabi ni Attorney Hanulino na mistulang may pagkiling at nabibigyan ng special treatment ng DOJ si Patidongan dahil nasa estado pa lang ng preliminary investigation ang isinampang mga kasong 8 counts of rape, serious illegal detention at sexual abuse. Sa aligasyon ng noon ay minor de edad na biktima, ginahasa at ikinulong umano siya ni Patidongan ng halos 1 linggo sa isang farm sa Sinoloan, Laguna noong March 8, 2021. Ayon kay Attorney Hanulino, sa panahong yon ay walang ibang magawang kanyang kliyente kundi ang pumayag na gawin siyang girlfriend ni Patidongan dahil sa takot sapagkat armado ito ng baril. Narito ang abogada ng umano'y biktima. Noong panahon na yun, napilitan na lang siya, wala siyang magawa, puro bodyguard, hindi na siya makaalis. So sobrang takot din niya dahil ang sinasabi niya, tuwing naririnig niya kung si Patidongan na may kausap,
Meron mga sinasabi na natakot siya dahil dun sa sinasabi na yun na baka gawin din sa kanya. At isa pa, bagaman ang sabi nga ng complainant, ayaw niya pero wala na siyang naging choice dahil sinabi nga sa kanya ng isang bodyguard, huwag kang umalis dun sa relasyon niyo, hayaan siya ang umalis na kusa sa'yo. Paglilinaw ng kampo ng biktima na ngayon ay 21 anyos na. Ang concern lamang nito ay ang mabagal at mistulang pagbabaliwala umano ng DOJ sa paghahabol niya ng hustisya. Batay sa record na hawak ni Attorney Halolino, August 2025 nang maghain sila ng reklamo sa Laguna Office of the Prosecutor o Provincial Prosecutor hanggang sa mailipat ang kaso sa DOJ sa lungsod ng Maynila. Dahil dito'y humingi ng biktima ng tulong sa Citizens Crime Watch sa pamamagitan ni CCW Chairman Diego Magpantay at National Chairman ng grupo na si Attorney Ferdinand Topacio. Sabi ni Attorney Topacio, hindi maring maligtas sa kaso ang sinumang nasa WPP gaya ni Patidongan. At walang immunity yan sa ibang krimen. Siyempre, otherwise, mag-state witness na lang lahat. Ako, mag-state witness na lang ako, din papatay na lang ako na papatay, di ba? Hindi pwede po yun. And secondly, it goes into the character of the state witness. Di ba? Kasi, when it comes to witnesses, character is very important. With respect to the credibility of the witness, yun po ang issue ito. Nangangamba si Attorney Topacio na baka hindi mabigyan ng patas na treatment si Angel at masakripisyo ang pagbibigay hustisya sa aniyay pang-aabusong sinapit sa kamay ni Julie Dondon Patidongan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manipis na reserba ng kuryente, babala ng DOE sa Visayas sa panahon ng tag-init. Ibalita may RH number 15, Giselle Recafort. Giselle. Is Giselle? Giselle. Awan. Awan ni Giselle. Stand by, Giselle. Samantala naman, 245.8 daw po milyong pisong halaga ng peking produkto. Abay nasamsam daw po ng NBI sa serye na operasyon dito po sa Metro Manila at Northern Mindanao. Report mula kay RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray Romel abot sa 245,898,950 pesos sa laga ng iba't ibang peking items sa serye ng mga operasyon ng partiba ng National Bureau of Investigation Intellectual Property Rights Division sa National Capital Region at Northern Mindanao. Unang sinalakay ng mga partiba ang 4 na lokasyon sa Maynila, Valenzuela at Quezon City kung saan nagresulta ng pagkakasamsam ng 22,750 peraso ng peking ultra white science screen na may tatak na hikari na nagkakahalaga umano ng higit kumulang 3,413,000 pesos. Sumunod naman sinilbihan ng search warrant ang 5 establishmento sa Cagayan de Oro City sa Northern Mindanao at nakarecover ng 9,571 piraso ng peking Luxottica Ray-Ban at 4,525 piraso rin ng peking produktong Oakley na may kabuang tinatayang halaga na 242,485,950 pesos. Binigyang diin ng NBI na ang produksyon, pagbebenta at pamamahagi ng mga fake products sa isa umanong direktang paglabag sa Republic Act 8293 na kilala rin bilang Intellectual Property Code of the Philippines. Ang mga sangkot na suspect ay naharap sa mga kasong paglabag sa trademark infringement and unfair competition. Naglabas rin ang NBI ng mahigpit na warning tungkol sa health risk dulot ng peking produkto. Arit sa 27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mr. Noche. Samantala, papasukin muli natin RH number 15, Giselle.
Maaaring makaranas ng manipis na reserba ng kuryente ang Visayas pagpasok ng panahon ng tag-init. Sa ambush interview dito sa Taguig-City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sa poll ng repair o pagsasaayos ang ilang planta ng kuryente doon. Nang tanungin kung ano pang salik yung nagpapanipis sa supply, binanggit ng kalihim na mataas ang demand sa Visayas dahil isa daw yon sa mga may pinakamabilis na progreso. Paliwanag niya na sa 5 hanggang 6% lamang yung average increase sa demand ng buong Pilipinas, pero 14% ito sa Iloilo pa lamang. Bukod sa mga nabanggit, tinukoy na dahilan ni Garin ang mga lumang coal power plant na kailangan ng ayusin o palitan. Pero idiniin ng Energy Secretary na may nakalatag naman daw sila ng mga safeguard at may ginagawa na rin na mga solusyon. Maliban sa Visayas, siniguro naman ng kalihim na matatag ang energy outlook sa buong Pilipinas. Pakinggan natin. Energy outlook is good naman general, except that Visayas we have to be very careful. We're watching Visayas very well. That's why DOE is campaigning for energy efficiency, not just for Visayas, most especially Visayas, but for the whole country. Kasi one grid lang tayo. So there's a possible, thinning of reserves during summer. So kailangan prepare na natin yung mga tao na we need to unplug kung hindi naman ginagamit. Kailangan yung aircon ninyo, hindi sobrang lamig, patayin yung electric fan kung walang tao. So there is Ginawa ng kalihim yung pahayag sa groundbreaking ng kauna-unahan na Energy Museum na magpapalakas daw sa pag-unawa sa energy sector ng ating mga kababayan. Target mabuksan sa Mayo ngayong taon, idinisenyo ang proyekto para sa K-12 learners, mga universidad at sa publiko sa pamagitan ng interactive offerings nito kagaya ng mga hands-on display, virtual learning content at science, technology, engineering and mathematics o yung STEM career workshop. Ipakikita yung exhibit ng kasaysayan ng energy at lumalagong power system ng Pilipinas sa 1,164 na square meter facility na itatayo daw gamit yung mga environmentally friendly material at libre sa mga interesado nating kababayan. Pakinggan natin muli ang kalihim. We have so many technologies that are very modern, very efficient, and very Filipino in that sense. No? So, dami nating magaling na mga investors, stakeholders that have really delivered energy here with good technology and good, talagang Filipino innovation. So, we wanted to showcase that here. Sana namin na our students would be more interested in sciences, technology, engineering, no? Para we'll have more experts in the field of energy. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, meron daw bagong ospital, Diyan sa area ho ng Malabon. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Lakay Ray, isa na namang 6 na palapag na building bilang ang station ng Ospital ng Malabon ang sinalalim sa groundbreak sa Nagani ngayong araw. Pinangunahan nito ni Mayor Jenny Sandoval, magkakawani ng City Health, lahat ng mga doktor ng Ospital ng Malabon at kabilang na rito ang Department of Health. Ayon sa alkalde, bahagi ito ng kanyang Lucky 9-point agenda na maghahatid ng ginhawaan para sa malusog at ligtas na mamayan ng Malabeño. Ang bagong ospital ay katabi lamang ito ng dating ospital sa likod mismo ng City Hall. Kasabay ng 10th founding anniversary ng Ospital ng Malabon, pinaspasan din ang 4th elevated parking area sa likod nito na kayang mag-park ng lahat ng mga kawani ng City Hall at mga hospital, maging ang mga pasyente at mga may transaksyon sa City Hall. Pinaspasan din ang katatapos sa extension building sa likod mismo ng Ospital ng Malabon na pasilidad para doon sa iba pang mga healthcare unit. Ayon naman kay Dr. Alexander Rosete at ang City Admin, mababawasan ang sikip na daloy ng trapiko sa lugar na pahirapan sa mga paradahan ng mga pasyente, maging ng mga nais magtungo sa lugar dahil sa karagdagang pasilidad. Nangako naman ang opisyal na marami pang proyekto ang Malabon na pakinabangan ng mga Malabeño.
Ares 23 at dito kinagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Istampay pa rin po sa mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas, ang oras, alas 2:38. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayaan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Rapido, hataw, balita. Ano pa rin pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Chada Probinsya. Senior citizen sa Calbayog, Samar, pinagbabaril. Patay. Ating alamin sa report ni RH34 Jane Bantayan. Jane. Nasawi ang isang 63 taong gulang na lalaki sa Calbayog City sa Samar ng pagbabaril ng hindi pa nakikilalang salarin. Naganap ang pamamaril sa Purok 5, Barangay Cagsalawsaw, Calbayog City. Sa ulat ng PNP Calbayog, ang biktima kinilala sa kanyang alias na si Lito, residente ito ng nasabing barangay. Patuloy pang ginagawang pag-iimbestiga ng PNP sa motibo ng krimen kung saan matapos ang pangyayari agad na tumakas ang suspect. Sa pagre-responde ng kapulisan, nakahandusay ng biktima at may tama ng bala
sala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Napag-alaman naman ng biktima ay tumutulong sa isang under construction house nang bigla itong pagbabarilin. Agad na tumakas ang nasabing akusado. Nagkaroon naman ng interview ang PNP sa witness at ayon sa witness, nakarinig siya ng nasa 6 na gunshot sa labas ng kanyang bahay. Tumamad na lamang ang wala ng buhay na biktima. Agad naglunsad ang follow-up at hot pursuit operation ng PNP sa posibleng pagkakakilanlan at pagdakip sa nasabing akusado. Ang PNP nakapag-ugnayan naman sa Calbayog City Forensic Satellite Office para sa Crimes and Processing. 6 na fired cartridge cases at isang fired bullet ang pinaghihinalaang caliber 45 ang nakuha sa crime scene. Isinailalim naman sa post-mortem examination ng biktima. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang ginagawang pag-iimbestiga. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang hotel sa lalawigan ng Batangas, pinasok, mga guest, ninakawan. Tinatayang milyong-pisong halaga ng alas at pera ang napangay. Ibalita mo yan, RH number 30, Eric Bastas. Kuyang Eric. Kuya Romel, pinasok nga at pinagtakawan ng isang suspect ang Maharlika Events sa barangay Niyugan, Laurel, Batangas. Ayon sa Laurel Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen sa naturang insidente. Agad-anya nilang pinuntahan ng lugar kung saan mabilis nilang sinilip ang kuha ng CCTV o closed circuit television. Doon nila nakita na unang pinasok ng suspect ang room A kung saan nakuha sa biktima na nakilalang si alias Portia ang halagang 40 o 40,000 pesos, 10,000 yen o tinatawag na lapad, at kasama rin dito na si alias Minerva na nakuhaan ng 20,000 pesos at alahas na nakahalaga naman ng 8,000 piso. Ito malaki-laki ito, Kuya Ramel at Kururay. Pinasok din ng suspect ang room 7 kung saan naka-check-in ang biktima na si alias Rolando at nakuha dito ang mga mamahaling alahas na nagkakalaga naman ng 30 milyong piso. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang suspect na nakilala matapos masilip at makita ang iba pang kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric. Samantala, grupo ng 20 barangay na nagbarilan sa Special Geographic Area BARM, dinisarmahan. Ating alamin detalye sa report ni RH19, Jun Dimakutak. Jun. Lakay Rain, hawak ngayon ng Provincial Police Office sa Maguindanao del Sur ang 11 loose high-powered firearms na kinumpiska ng Provincial Police Office sa 2 naglalabang barangay chairman sa bahagi ng barangay Ulandang, Datupiang, Maguindanao del Sur, nas na barangay Ulandang Chairman Abdul Tayem Sandigan at barangay Kudarangan Chairman Ismael Tayuan. Pagkakumpiska ay bilang tugon sa mga panawagan at mandato mula sa pamunuan ng PROBAR na kilalanin ang 2 grupo na nagpapalit ng putok ng mga oras at araw na matay itong 5-year-old kindergarten student matapos samahan ng ligaw na bala sa likurang bahagi ng ulo habang nakaupo sa kanilang classroom. Nakumpiska ang mga armas, 5 M16 rifles, 2 M14 rifles, 2 M4 rifles, isang baby 60 machine gun at samosari mga bala. Kasama ang inimbitahan ng PNP ang 7 kataong may hawak ng mga nakumpiskang baril na kasalukuyang sila sa ilalim sa investigasyon. Nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ng Datupiang LGU led by Mayor Samama habang may libing na ang bata kasabay ng kanyang mga pangarap. Labis namang kinundinan ng Maguindanao del Sur, Lone District Congressman Ismael Toto Maudadato ang insidente. Sinayang na isang bala ang buhay ng isang bata na pangarap na maging isang pulis paglaki. Anya, ang mga bata sa Maguindanao mula pa noong panahong gobernador siya ay inalagaan niya sa iba't ibang programa tulad ng edukasyon. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, Cotabato City, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 1.3 milyong pisong halaga ng shabu, masamsam sa bypass sa Iloilo. Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Jo!
Umaabot sa 1.3 million pesos na halaga ng suspected shabu ang na-recover sa drug buy-bust operation sa Barangay Boulevard, Molo District. Nahuli sa operasyon ang magkaibigan na alias Jules, dating job hire sa Iloilo City Hall at panday na si alias Moises. Ayon sa hepe ng Molo Police na si Captain Ryan Christ Inot, drug surrenderer noong 2017 si Jules pero namonitor na nagtutulak ng iligal na droga. Nadiskubre sa investigasyon na may pinsan si Jules na nakapiit sa New Bilibid Prison na kanyang dinadala upang bumili di umano ng illegal drugs. Si Moises naman ay naghahanap ng katransaksyon ng item ayon pa kay Captain Inot. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Mague. Samantala, suspect daw po sa karnaping sa Lucena City, patay. Report mula kay Benjan Jokia. Benji. Napatay ng mga otoridad ng Lucena City Police ang isang suspek sa karnaping matapos isagawa ang follow-up operation kagabi sa Barangay Talaw-Talaw, Lucena City bandang alas 10:30 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Elvin Sibayan ng ibabang Dupay tricycle driver. Batay sa follow-up operation ng pulisya, namataan na sakay ng kanyang tricycle subalit sinita ng mga otoridad at bumunot ng baril ang suspek kung saan naunahan ng mga pulis na mapatay o mabaril habang bumubunot ng caliber 38 revolver ang nasabing suspek. Agad naman na dinala sa hospital subalit wala ng buhay ang nasabing suspek na sunod-sunod na karnaping na nagaganap dito sa Lucena City. Ang nasabing suspek ay mayroong standing warrant of arrest na nakabinbin para sa kanya. Ito si Benjan Chukia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos sa 145,000 na halaga ng shabu. Masamsam, 4 arestado sa Abukay, Bataan. Dani Kumilang. Dani. Sa magkakasunod na ikinasang anti-illegal drug operation sa magkakahiwalay na lugar sa Abukay, Bataan ng Station Drug Enforcement Unit, matagumpay na naaresto ang 4 na individual at pagkakasamsam ng halos 145,000 piso na halaga ng hininalang shabu. Unang ikinasang drug operation ay matagumpay na nadakip ang isang tulak at nakumpiskahan ito ng higit sa 16.85 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 114,580 pesos. Sumunod na drug operation alas 4 ng hapon kahapon, nadakip naman ang 3 individual na ang 2 sa mga ito ay mag-asawa na magkatuwang sa pagbebenta ng illegal na droga. Nakumpiska sa kanila ang 4.54 gramo ng shabu na nagkakalaga naman ito sa 30,872 pesos na may kabuang halaga ang nakumpiskan droga sa 4 na nasa kote ay 145,000 pesos. Inihanda na ang kaukulang kaso laban sa mga nadakip na drug suspect. Muling hinihikayat ni Abukay Police Major John Ray Kutab ang publiko na makipagtulungan sa kampanya ng PAP laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang kahina-hinalang gawain sa kanilang komunidad. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Dani. Samantala, most wanted person sa Dasol, Pangasinan na may kasong 2 bilang daw po ng panggagahasa. Arestado. Report mula kay RH38, Freddy Fardo. Freddy. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Dasol, Pangasinan Police Station ng top 1 most wanted person municipal level na isang 59 anyos na lalaki fish vendor na residente ng nabanggit na bayan matapos itong masakote. Sa ulat ng Dasol PNP na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arvin Mercolio, ang matagumpay na pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa kasong 2 counts of rape with no bail bond recommended. Binigyang din ni Police Colonel Mercolio ang pagkakadakip sa suspek ay patunay na ang kanilang tropa ay patuloy na pinaghahanap ang mga puganting kriminal para matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at kapayapaan sa buong lalawigan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 Regional Most Wanted, arestado sa Davao City. John Soter ng Action Radio Davao. Dinakip na mga otoridad ang top 1 regional most wanted person para sa buwan ng Pebrero sa isang operasyon bandang alas 9:06 ng gabi sa Purok 30 Market Site, Barangay Maa, Davao City.
Kinilala ang suspect na si Romnick Gutib, 36 anyos, isang helper at residente sa nasabing lugar. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang piyansang inirekomenda. Ang kautusan ay inilabas at tinagdaan ni Honorable Nanette Agostilo Limana ng Regional Trial Court Branch 11 ng Davao City. Pinangunahan ang operasyon ng Warrant and Intelligence Personnel ng Police Station 16 MAA, katuwang ang iba pang unit ng kapulisan. Matapos ang pag-aresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at ang dahilan ng pagkakadakip. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng MAA Police Station para sa kaukulang proseso at disposisyon ng kaso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, mga pulis daw po ay pinakala sa iba't ibang lugar. Diyan po sa Leyte, sa District 3 and 4. Ating alamin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Jimmy. 146 na pulis sa barangay tinilaga ng PNP Camp Roberto Cangleong Palolite sa ilang bayan sa Leyte. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Itinalaga ito sa 3rd at 4th District ng Leyte ngayong araw. Ang redeployment naglalayon mapaigting pa police visibility, enhance community engagement at intensify anti-criminality efforts sa grassroots level. Sa 146 na kapulisan itinalaga, 112 na deploy, 112 dito ni-deploy sa 3rd District sakop sa bayan ng Leyte, Villaba, Cananga, Palumpurat, Tabango. Samantala, ang 34 na personnel na ka-station naman sa 4th District ng Leyte magsisilbi bilang quick response team na magmamanage sa border control sa barangay Balugo, Tinagan at Binulho sa bayan ng Albera, Leyte. Ang pulis sa barangay programis ang community-based policing initiative na kadisenyo na dalhin ang police services malapit sa mga tao sa pagtiyak mabilis na response sa lahat ng mga insidente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Kyle. Lakay Ray Romela, abot sa 26 na sasakyan ang pinaghahatak ng mga tauhan ng MMDA sa ikinasang clearing operation sa ilang kalsada sa Quezon City. Partikular na sinuyod ng MMDA ang 20th Avenue, Batino Street at Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. Sa dalawang magkahiwalay na operasyon, 67 sasakyan sa kabuuan ang natikitan. Samantala ilang kalsada naman ang isasara sa lungsod ng Muntinlupa para bigyang daan ang parada ng Musiko 2026 para yan sa selebrasyon ng Santa Niña de Muntinlupa sa araw ng Linggo. Kabilang sa isasara sa mga motorista ang Centennial Avenue, Corner Amparo Street, Calle Nuevo, Rizal, Pedro Diaz at San Guillermo Bridge. Inaabisuhan ng mga maapektuhang motorista na sa mga alternatibong ruta mo na dumaan upang hindi maabala. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabalayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maging sa Metro Manila ay wala ring nakataas ng thunderstorm advisory. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, Mr. Inapit sa buong pwersa ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:01. RH! Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo.